Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program. Ngayon po ay Linggo, August 1, 2021. At tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating paksa na naumpisahan po nung nakaraang linggo. Kung nakahanda na po kayo, ang ating paksa, ang kahulugan ng salitang ang langit at ang lupa ay lilipas na napagkamalian ng mga tagapagturong walang unawa ayon sa Biblia. Pasensya na po kayo at medyo ang akin pong boses ay hirap dahil itong mga nakaraang araw po ay tuloy-tuloy ang pag-ulan dito po sa Bulacan. Kaya ako po ay naubo at nasipon. Kaya nito pong nakaraang Huwebes ay hindi po natin nagawa yung ating programa. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung medyo ako po ay yung boses ko po ay hindi ganun kalakas. At kung ako po ay na uubo paminsan-minsan. Pero ganun pa man po, tayo po ay magpapatuloy po sa ating paglilingkod. Noong nakaraan pong linggo na intindihan natin na di pala lahat ng tagapagturo ay mayroong kaalaman at may unawa sa Biblia. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 22:29, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, di ng kapangyarihan man ng Diyos. Kaya talagang sa Biblia, meron pong mga tagapagturo, nagpapakilalang mga tagapagturo, pero wala naman po silang kaalaman. Kaya po sa panahon nating ito, marami pong mga nagsasalimbayan ng mga katuruan. Meron po dyan nagtuturo. Yun daw water baptism. Makakapagligtas. Makakalinis, kakahugas ng kasalanan. Hindi ho yun. Hindi ho tamang turo yun. Dahil ang makakapagligtas po si Jesus Christ. Ang makakapaglinis ng kasalanan, dugo ni Jesus Christ. Amen po ba? Hindi po yung water baptism. Dun po sa aking pinanggalingang samahan, yun po yung natanggap kong turo nung araw. Yung water baptism, doon mahuhugasan, doon mapapatawad lahat ng kasalanan ng tao. At doon ka maliligtas pagka ikaw tumanggap ng water baptism. Meron naman po ang turo, hindi naman kailangan mag-water baptism. Tinanggihan na po nila mismo yung water baptism. Di na raw kailangan yun. Mali naman pong turo yun. Bakit? Kasi yung water baptism, yun po yung dinadaan ng proseso para po ang isang tao ay maging alagad ni Jesus Christ. Mateo 28:19-20. Para ikaw ay maging alagad, kailangan kang mabautismuhan. Nagkakaintindihan po ba? Diyan pa lamang po sa usaping water baptism, marami na pong nagkakaiba-iba. Tayo pong sinasabi natin, hindi makakapagligtas ang water baptism, hindi makakapaghugas ng kasalanan. Dahil ang tagapagligtas si Jesus Christ, ang dugo ni Jesus Christ, ang may kapangyarihan para maglinis, maghugas ng kasalanan ng tao. Ngayon, kaya tayo may water baptism, dahil sinusunod natin yung tagubilin ni Jesus Christ na gumawa ng alagad, bautismuhan. Liwanag po ba?
Yan po yung sinasabi natin na mga tagapagturo na walang kaalaman at walang unawa. Sa unang Timoteo 1:7, ang sabi po ng Apostol Pablo kay Timoteo sa Magandang Balita Biblia, nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Ayan, maliwanag po dito na may mga gustong maging tagapagturo, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. Kaya sapat na po ito mga magulang at mga kaibigan para mapatunayan sa atin na hindi lahat ng may dala ng Biblia, hindi lahat po noong nangangaral ay mayroong kaalaman sa salita ng Diyos, may unawa sa salita ng Diyos. Sinasabi sa Daniel 12:10, wala sa masasama na makakaunawa. Ito po ang magiging pamantayan, mga magulang at mga kaibigan, para natin masukat kung ang isang tagapagturo ay may unawa, kung may kaalaman. Kasi pagka walang kaalaman, walang unawa, masamang tao po iyon. Nagkakaintindihan po ba? 40 ang nasa Facebook Live. YouTube Live po, kung meron pong nasa YouTube Live, sabihan tayo. Naintindihan po ba yan ng mga kasama po natin ngayong umaga? Wala sa masasama na makakaunawa. Kaya kahit no pong buti pa ang ipinapakita ng isang tagapagturo, kagaya ng kilala kong bagong leader, mula nung siya ay yung mag-assume ng posisyon, nung mamatay yung tiyuhin niya, nagbait-baitan na po. Ang approach na niya siya'y maamo. Hindi na ho tumataas ang boses. Pagka nagsasalita sa huddle, banayad na banayad. Meron pang with your indulgence. May mga ganun-ganun pa siya sinasabi. Kabisado ko naman po yan. Hindi naman ho ganyan talaga yan. Noong buhay yung tiyuhin niya, pagka nagsalita sa pasalamat yan, naghahamon pa yan ng diskusyon, ng debate. Labanan daw ang tiyuhin niya, talunin sa diskusyon. Hindi po ba? Pero nung mamatay yung tiyuhin niya, bigla pong nagbago na ng kanyang approach. Hindi na ho nagsasalita hindi na siya offensive, hindi na tumataas ang boses, hindi na sumisigaw. Kahit ano pa ang gawin niya na ipoproject niya yung sarili niya na siya mabait, maamo, kung wala namang unawa, masamang tao yun. Amen po ba? YouTube 11. Para ituro na si Moses, king of Egypt. Masamang tao yun dahil hindi naman po si Moses naging king of Egypt. May magazine yan Pwede ba namang itanggihan letra por letra? Nandun ang mukha niya. Nakasulat, Moses, king of Egypt. Papaanong yan ay mangangaral na sa Diyos? Walang unawa. Simpleng-simple lang po sa Biblia hindi naintindihan. Ngayon, ito pong mga mangangaral na ito na walang unawa, walang kaalaman, kaya mali-mali ang turo kasi inaakay sila ng espiritu ng kamalian. Unang Juan 4:6. Tandaan natin, dalawang klase po ang espiritu. Espiritu ng katotohanan, yun nga po yung Espiritu Santo, at espiritu ng kamalian. Kaya tingnan natin yung mga tagapagturo, kung ang kanilang mga itinuturo, katotohanan,
o kamalian. Pagka kamalian ang kanilang mga turo, ibig sabihin, inaakay sila ng espiritu ng kamalian. Ngayon, hindi naman po pwedeng gamitin pa yung hula ng propeta Isaias. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Masyado na pong gasgas yan. Yung hula na yan. 1990 pa, nadinig ko na yan. Hanggang sa ako po ay tumiwalag ng 2009, silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Hanggang sa itong 2021, mamatay si Mr. Soriano, bago siya namatay, yan pa rin yung kanyang madalas na ginagamit. Silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Yan po ay hula, hindi para sa mga Kristiyano, yan po yung hula para sa mga lahing Israelita. Nagkakaintindihan po? Yung mga Kristiyano po, inaakay ng Espiritu Santo. Kaya hindi po pwedeng mali-mali ang turo ng isang iglesia kung inaakay ng Espiritu Santo. Amen. Amen po ba? Kaya ako po nung makita ko po yung dati kong tagapagturo, si Mr. Soriano, yung turo niya nagbabago-bago siya ng turo. Yung paliwanag niya nagkokontra-kontra na. Tapos ginagamit niyang palusot, yung silang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ipinagkaloob po ng Holy Spirit sa akin na maunawaan ko na yan pala ay hula para sa mga lahing Israelita na nagkamali sa ating Panginoong Jesucristo. Tinakwil nila si Jesus Christ, hindi nila kinilala. Ayun, kaya darating po yung panahon na sila po ay darating sa pagkaunawa. Marirealize nila ng mga lahing Hudyo na yan na si Jesus Christ ang kailangan nila. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. O ngayon, ang ating tanong, ano ang kahulugan ng salitang ang langit at ang lupa ay lilipas na napagkamalian ng mga tagapagturong walang unawa? Yung Mateo 24:35 na talatang pinagbabatayan po ng mga naniniwalang ang lupang ito po ay mawawasak, ito po ay mawawala. Ito po basahin ko. Ang langit at ang lupa ay lilipas, tatapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, basahin natin sa English yung talata na yan. Ito po ang ating mababasa, 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yan, binasa po natin sa English yung talata. Ang sabi, heaven and earth shall pass away. Yung salita sa Tagalog na lilipas, sa English po ay pass away. Ngayon, nung tinan po natin yan sa Greek, yung pass away, ang nakasulat po ay parerkomai. Parerkomai. Ano po ang ibig sabihin ng parerkomai? Ang parerkomai, ibigay natin yung spelling ng parerkomai para alam ng mga, ayan, parerkomai, Greek, to change from one condition to another. Ayan, nababasa niyo po ba sa inyong mga screen? Ginamit po natin yung original na salita sa Griego, parerkomai, sa Tagalog lilipas, sa English pass away. Ano po ang kahulugan? To change from one condition to another.
Yun po palang parerkomay, ang ibig sabihin, mula sa isang kondisyon, nagbago papunta sa isa pang kondisyon. Hello? 45 ang nasa Facebook Live, YouTube Live, sabihan po tayo. Naintindihan niyo po ba yun? Hindi po dapat na ang maging pagkaunawa diyan po sa salitang lilipas, yung mawawala, yung hindi na po mag-e-exist. Ang parerkomay, ibig sabihin, mula po sa isang kalagayan, mula sa isang kondisyon, yun po ay magbabago patungo sa panibagong kalagayan o kondisyon. YouTube 17, Facebook 41. Ngayon, para maintindihan po ng ating mga taga-subaybay, gamitin ko pong halimbawa yung paru-paro. Papaano po ba nagkakaroon ng paru-paro? Hindi pa tayo naman po yung nag-aral na lahat. Nung tayo elementary, nung tayo high school, sa science, yan po ay na-discuss po sa atin. Ano po ang ating nalalaman? Natatandaan para po magkaroon ng isang magandang paru-paro. Hello, pwede po bang makahingi ako ng sagot mula sa inyo? Yung paru-paro, saan po ba siya nag-umpisa? Saan po nanggaling yung magandang paru-paro? Hindi po ba? Ayan, ipakita natin. Pakita natin yung picture na yan. Ayan, mula po sa itlog. Mula po sa itlog. Tapos, lumabas po yung caterpillar, yung uod. Ayan. Tapos, pagka po siya caterpillar na, ang sunod yung chrysalis, yung siya po ay babalutan niya yung kanyang sarili. Tama po ba? Siya po ay malalagay sa isang lalagyan. Ayan. Itlog, uod, pupa. Ayan, yung chrysalis pupa. Ayan. Pagkatapos po nung stage na kailangan na po niyang lumabas doon po sa chrysalis or pupa, ito na. Lalabas na po siya na mayroong pakpak. Ayan. Tapos, pagka po adult na, itong paru-paro, makita nyo po, ito ni final stage niya. Isang magandang paru-paro. O ngayon, ano punto rito ni Brother Willie? Yung caterpillar, yung uod, nawala po ba siya? Hindi na po ba nag-exist yung caterpillar? Ano po sagot? Hindi po ba maliwanag yung caterpillar, nag-improve siya? Ang tawag doon metamorphosis. Tama ba? Ayun. Nag-improve Ngayon, hindi naman nawala yung existence noong caterpillar. Ang nangyari lang, siya po ay nag-upgrade ng kanyang sarili. Metamorphosis. Ayan, salamat metamorphosis. Naintindihan niyo po ba yung ating ginagamit po ngayon na halimbawa para maintindihan natin na ang langit at ang lupa, ano po ito? Magbabago. Kung atin pong ang atin pong iaayos na po yung salin, ang langit at ang lupa ay magbabago.
Ngunit ang aking mga salita ay hindi magbabago. Yun ang punto dyan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Hindi po mawawala ang existence nitong lupa. Particular po tayo sa lupa. Ang lupang ito magkakaroon ng pagbabago. May mangyayari pong improvement dito po sa lupa. Kagaya po ng isang caterpillar, nag-improve, naging magandang paru-paro. Amen. Amen po ba? O ngayon, ano po ang isang halimbawa po sa Biblia noong parer kumay na hindi pag sinabing lilipas, mawawala yung pag-iral. O ikalawang Korinto 5:17. Basahin po natin. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. O tayo palang mga Kristiyano, tayo palang mga kay Kristo. Ang pakilala sa atin ng salita ng Diyos, tayo po'y bagong nilalang. Amen po ba? Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. O kayo po, tanungin ko. Noong kayo po hindi pa kay Kristo, kung ikaw ay payat, nung ikaw ay maging kay Kristo na, ikaw ay sumampalataya na, Kristiyano ka na, payat ka pa rin tama po ba? Kung ikaw naman ay mataba, bago ikaw ay maging kay Kristo, o nung ikaw ay naging kay Kristo, mataba ka pa rin, tama po ba? Kung ang kulay ng balat mo ay brown, bago ikaw ay maging kay Kristo, o nung maging kay Kristo ka, yung kulay ng balat mo, brown pa rin. Yung kulay ng buhok mo, itim pa rin. Yung mata mo, ganyan pa rin. Tama po ba? Pero bago tayo, bagong nilalang na kay Jesus Christ. Naintindihan niyo po ba? Ako po, bago ako maging kay Kristo, ang height ko, 5'4", nung maging kay Kristo ko, 5'4" pa rin ako. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ibig sabihin, meron lamang pong nagbago kay Brother Willie, meron lamang pong nagbago sa inyo, na nabago po unang-una yung ating espiritu, tapos nabago na rin yung ating mga pananaw. Kung dati ang ating pag-asa, ang inaasahan natin yung magagawa ng pera, ng salapi. Kaya talagang nagpupursigi tayo para dyan sa pera, sa salapi, dahil ang salapi ang iniisip natin na source, para tayo ay mabuhay ng maayos, ng mapayapa, ng masagana. O nung tayo po yung maging kay Kristo, hindi na yung pera yung andun sa atin. Hindi na yung pera ang pangunahin. Hindi na yung pera ang ating kinikilala na source. Para tayo mabuhay dito sa lupa ng masagana. Ang Diyos ang ating source. Kasi ang Diyos, mabibigyan tayo ng pera. Pero ang pera, hindi tayo mabibigyan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yung punto na yon? Yan po yung isa pang parer kumay sa Biblia. Nang ipinapakita, improvement, pagbabago, hindi pagkawala ng existence. Amen! Amen po ba? Kaya nga ako nahalata ko po yung aking dating tagapagturo Ang paniniwala niya, susunugin sa apoy itong lupa. Sinasabihan yung mga miyembro na
Bakit ba kayo nagpapatayo pa ng bahay? Ba't ba kayo bumibili pa ng lupa? Tulong nyo na lang sa gawain yan ng mga panahon na yon. Yun ang lagi niyang sinasabi. O tapos nung siya po ay mag-abroad, pumunta ng Brazil, bumili puro ng ekta-ektaryang mga lupain, pa ng mansyon, bumili pa ng mansyon doon sa Brazil, na alam ko po ngayon for sale na. Talagang for disposal, peperahin na po yung mga properties doon dahil wala nang wala nang gawain doon Wala nang gawaing pangangaral. Yung mga Brazilian nung mamatay si Brother Eli, tinabangan na sa bagong leader, kumalas na sila. O kaya yung mga properties na yon na pinundar ni Brother Eli, sabi ko, kung talagang si Brother Eli naniniwala na ang lupang ito ay susunugin sa apoy, bakit si Brad Eli tuloy-tuloy sa pagpupundar ng mga ari-arian sa Brazil? O tapos, yung pasalamatan sa may apalit, ang ginawa naman ni renovation. Nag-renovate pa. Pero sabi ko talaga hindi maayos ba't kailangan gastusan yung pasalamatan na yan Kailangan pang i-renovate. Yan naman pala darating din ang panahon na yan susunugin sa apoy. Talagang may inconsistency dyan sa turo ni Brother Eli na yan ngayon tayo po, mga magulang at mga kaibigan, sa ipinagkakaloob po ng Holy Spirit na unawa sa atin, ito palang lupa, itong earth, itong mundo, hindi po ito mawawala. Hindi po ito mawawasak. Kagaya po noong kung napanood niyo po yung pelikula ni Superman, yung movie na Superman, di ba bakit po kailangang si Superman patakasin sa planet Krypton? Di po ba sinakay po siya sa isang rocket ship at pinadala rito sa Earth? Bakit po? Kasi yung planet Krypton, yun po ay mag-e-explode, yun po sasabog. Tama po ba? Familiar po ba kayo doon sa movie na yun, Superman? Na si Kal-El ang pangalan niya doon sa planet Krypton Kailangan siyang patakasin. Kaya siya po yung nag-iisang survivor ng planet Krypton. Nakarating siya sa Earth, ayun, dito siya naging Superman. Hindi naman po magkakaganoon ng Earth. Hindi naman po kagaya noong sa kwento na yon ng Superman na sasambulat ang planet Krypton. Ang mundo po, mananatiling mundo. Amen. Amen po ba? Sa YouTube. Baka naman pwedeng sumagot din yung mga nasa YouTube. Naintindihan niyo po ba mga magulang at mga kaibigan? Ang mangyayari lamang, pagbabago. Yung sinabi ni Jesus Christ, kung itatama na po natin ang salin, ang langit at ang lupa ay magbabago. Ngunit ang aking mga salita ay hindi magbabago. Ngayon, anong katunayan na talagang pagbabago lamang po ang mangyayari dito po sa lupa? Basahin natin ang Hebreo 1:10 hanggang 12. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanglibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas at tulad ng damit, lahat ay kukupas. Pansinin po natin pagka ikinumpara ang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha, sabi po, maliban sa iyo, maliban sa Diyos, lahat ay lilipas at tulad ng damit,
lahat ay kukupas. 12. At ililigpit mong gaya ng isang balabal, at tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. Ayan po, mga magulang at mga kaibigan. Sinasabi po rito, lahat ng nilikha ng Diyos lilipas. Yung salitang lilipas, parerkomay, tandaan natin, magbabago lamang po yun. Ang ibig sabihin. Kung ang lahat ng nilikha ng Diyos ay magbabago, ang sabi naman tungkol sa Diyos, ngunit mananatili ka't hindi magbabago. Amen. Amen po ba? Sa mga narito po sa Facebook Live at YouTube Live. Ang Diyos po, walang pagbabago sa Kanya. Ang Diyos hindi siya magbabago. Pero lahat ng Kanyang nilikha, magbabago. Kasama po itong mundo, kasama po itong lupa. Amen po ba? Yan, salamat naman po at naintindihan ng mga narito, 46 sa Facebook Live. YouTube Live po sabihan tayo, ha? Ngayon, ano pong isa pang katwiran sa Biblia na hindi nga po totoo na ang lupang ito'y mawawasak, mawawala, hindi naiiral. Ano po yung isa pang batayan? Gawa 3:21. Tingnan niyo po ang nakasulat. Na siya'y, si Jesus Christ, kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Asinin po ninyo, ha? May hinuhulaan po dyan na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yon? Yung pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Meron po palang panahong darating na ang gagawin ni Jesus Christ, isasauli niya sa dati lahat ng mga bagay. Pag sinabing lahat ng mga bagay, isasauli sa dati, kasama po ba dyan ang lupa? Kasama po ba dyan ang mundo? Ano po ang sagot? 49 ang nasa Facebook Live po natin. Kasama po ba ang lupa? Kasama. O ngayon, kung maniniwala po tayo, diyan sa naituro ni Brother Eli, na mawawasak ang lupa, mawawala ang pag-iral ng lupa. Papaano po yung sinasabi rito na gagawin ni Jesus Christ na pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay? Kung ang lupa po pala'y mawawala, hindi na mag-i-exist. Tama po ba? May logic po ba sa sinasabi ni Brother Willie? Papaanong mawawala ang lupa? Hindi na mag-e-exist. Ang gagawin pala ni Jesus Christ, isasauli niya sa dati ang lahat ng mga bagay. Ang tawag po dyan restitution. I-restore lamang ni Jesus Christ ang lahat ng bagay, kasama po ang lupa. O natatandaan niyo po ba? Noong likhain ng Diyos, si Adan at si Eva. Hindi po ba hindi po ba napakaganda ng mundo nung panahon na yon? Jason de la Cruz Esposo. Salamat, ha? Salamat sa inyong panonood, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo
Yan. Muli po ha, yung inyong nakaraang anibersaryo, congratulations. O ngayon, naintindihan niyo po ba yon na ang gagawin ni Jesus Christ, kung ano po yung kalagayan ng lupa, kondisyon ng lupa, sa original na pagkakalikha nito sa panahon ni Adan at Eva. Wala pong pollution noon. Tama po ba? Malinis ang tubig. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba? Walang walang air pollution. Wala po yung mga usok-usok na yan. Hindi po marumi ang dagat, hindi marumi ang tubig, ilog. Ang gagawin ni Jesus Christ, i-restore po niya, ibabalik niya sa dati ang kalagayan ng mundo. Hindi po ba yung ating ozone layer, nabutas yan? Nabutas po, kaya nga iba ang pasok ng yung init ng araw. Iba po sa panahon nating ito, sobrang init dahil nga po sa pagkakabutas ng ozone layer. Ngayon, ano gagawin ni Jesus Christ? Isasauli niya sa dati. Ibabalik niya yung magandang kalagayan ng mundo. Yang ozone layer na yan po ay paghihilumin ni Jesus Christ. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba? 56. Ang nasa Facebook Live po natin. Mai-enjoy po natin, mga magulang at mga kaibigan, pagdating po ni Jesus Christ, yung kalagayan po ng mundo kung saan nabuhay sina Adan at Eva. Yung mga hayop noon, maaamo, hindi nag-aaway-away ang mga hayop. Walang mababangis na hayop sa panahon ni Adan at Eva. Magkakasundo ang mga hayop. Ganon din po ang mangyayari pagdating ni Jesus Christ. Ibabalik niya sa dati ang lahat ng bagay. I-restore niya ang lahat ng bagay. Ngayon, ano po ang matibay na batayan sa Biblia na hindi nga po mawawasak, hindi nga po mawawala ang pag-iral ng lupa? Basahin natin ng awit 68:69. At itinayo niya ang kanyang santuario na parang mga kataasan, parang lupa na kanyang itinatag magpakailanman. Ano po sabi? Tungkol po sa lupa. Ang lupa itinatag ng Diyos magpakailanman. Sa English nga po, lagay natin yan. Yang 78:69 ng awit. Like the earth, which He hath established forever. Nabasa po ba natin? Ito palang lupa, ito po pala forever. Ito po palang lupa magpakailanman. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan yan? Ayan po yan po yung nakasulat na ang lupa, ito po ay in-establish ng Diyos, itinatag ng Diyos, magpakailanman. Kaya walang katapusan ng lupa. Tama po ba? Tama po ba? Kaya nga po yung sinasabi na darating po yung bagong langit, bagong lupa. Kaya po nga ang tawag ay bagong lupa
O kasi magkakaroon nga po ng mga pagbabago. Ang isa pong pagbabago, mawawala po yung dagat. Kaya magiging mas malaki na ang earth. Magiging mas malaki na ang mundo sa darating na panahon kasi hindi nakakailanganin yung tubig dagat eh. Tama po ba? Kasi kailangan pong maging mas malaki ang mundo dahil tuloy-tuloy po ang panganganak. Tuloy-tuloy ang pagdami ng mga tao. Ang manganganak po kasi ng manganganak, yung binhi ni Abraham na lupa. Sila po yung tutupad noong utos ng Diyos kina Adan at Eva na magpakarami, magpalaanakin, kalatan ng buong lupa. Amen po ba? Yung plano na yun ng Panginoong Diyos, yun po ay ipagpapatuloy po yan. Sa bagong lupa na po. Sa bagong lupa na mismong ang Diyos narito na sa bagong lupa, maninirahan kasama ng mga tao. Ngayon, ano po ang isa pang patunay sa Biblia na ang lupa nga po ay magpakilanman, ito po ay forever. Huling talata po. Awit 104:5 na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa upang wag makilos magpakilanman. Pansinin po ninyo ang sabi po diyan na siyang naglagay ng mga patibayan ng lupa upang wag makilos magpakilanman. I hope yung mga kasama natin kumbinsido na sa mga binasa natin ng mga talata na itong lupang ito nilikha ng Diyos at ito po ay mananatili magpakilanman. Ang Diyos po kasi hindi naman niya binibitawan ang lupang ito. Pansinin po ninyo noong magpadagsa ang Diyos ng baha sa panahon ni Noe. Di po ba nilubog ng Diyos ang buong mundo sa baha sa panahon ni Noe? Pagkatapos po ng baha na yun noong tuyuin na po ng Diyos yung tubig baha. Di po ba dito pa rin nanirahan sa lupang ito ang mga tao at hanggang sa panahon nating ito? Nakatira tayo sa mundo na dating nilubog ng Diyos sa baha sa panahon ni Noe. Tama po ba? Alam po ba ninyo, bukod dyan sa panahon ni Noe na baha, may nauna pa diyang baha. Yung Genesis 1:2. Yan po yung unang baha na nangyari bago pa sa baha sa panahon ni Noe. Amen. Sa Genesis 1:2, pinapakita ang lupa nakalubog sa tubig. Kaya kung pag-aaralan natin, 2 beses na po ang mundong ito na lubog sa tubig. 2 beses nang nakaranas ng worldwide flood. Pero hindi binibitawan ng Diyos ang lupa. Pagkatapos malubog sa baha alisin ang tubig baha dito po sa mundo dito pa rin ang tao nanirahan. Nagkakaintindihan po? Maliwanag po ba yan? I hope yung ating mga kasama naintindihan po yung punto na yan. Yun pong tinuro na ang lupa ay mawawasak, ang lupa po ay mawawala ang pag-iral. Hindi ho totoo yun. Diyan nga po sa 2 worldwide flood na yan hindi naman ang Diyos bumibitaw dito sa lupa. Dito pa rin tayo nanirahan sa lupa. Ngayon, pagdating ni Jesus Christ, babaguhin lang niya itong lupang ito. Aalisin niya ang dagat. Tapos, aalisin po ni Jesus Christ yung mga simenteryo
Di po ba ngayon ang lawak-lawak ng nasasakop ng mga sementeryo, yung mga libingan? O ngayon, hindi na kailangan yung mga libingan sa bagong lupa. Nagkakaintindihan po. Hindi na rin kailangan ng mga ospital sa bagong lupa. Hello? Hindi rin kailangan may sabungan. Hindi rin kailangan mayroong mga club, yung mga nightclub. Hindi kailangan niya sa bagong lupa. Kaya talagang magiging maganda ang mundo sa darating na panahon. Yung mga hayop, hindi na tayo matatakot dahil hindi sila mabangis. Babalik sila sa pagiging maaamo. Amen po ba? Yan po yung ating paksa. I hope ang mga nakasama po natin ngayong umaga ay nakinabang dito po sa ating naging pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Meron po ba kayong mga prayer request dyan? Sige po, bigyan natin ng pagkakataon ang inyong mga prayer request. Mula kay Erlinda Cruz, pa-pray niyo po, asawa ko. Ano po pangalan ng inyong asawa? Kay Erlinda Cruz, pakibigay lang po yung pangalan ni Mister. Yun po yung palagi ko pong binabangkit dito sa program. Yung maging specific lang po tayo sa mga prayer requests para po hindi na rin tayo magtagal. Kasi hindi nyo po naibigay yung pangalan ng inyong mister. Paano po natin maipagpe-praise siya? Nandiyan pa ba si Erlinda Cruz? Pakipalitan muna natin para hindi tayo magtagal. Mayroon pang ibang prayer request. Hindi naman naibigay yung pangalan ng kanyang asawa. Wala. Paano ba ito? Wala pong binigay na pangalan para po doon sa kanyang asawa na may ubo at may sipon. Wala na po bang mga prayer request dyan? Kung wala na po, inaanyayahan ko na lamang po kayong magtaas ng kanang kamay natin, tayong lahat. At tayo na lang po ang magbanggit kung ano pong sakit, karamdaman ang uutusan natin. Gamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pananampalataya po natin, tatanggap tayo ng kagalingan. Okay po? Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng sakit, karamdaman, ubo, sipon, lagnat, ay umalis sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy sa ating mga katawan, kagalingan, kasiglahan at kalakasan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po, sa umaga pong ito, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga nakasama sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Loobin po ng Diyos ay sa mga darating pa po nating mga programa, makapagpatuloy po tayo sa ating ginagawang ito. Paalam na po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.